you are a believer, if you confess yourself as a child of God, then watch out because God is waiting for your faithfulness. Minsan masyadong maliit ang pagtingin natin sa pagiging faithful, pero itong bagay na ito ay malaki sa mata ng Diyos. That's why today, okay, gusto ko pag-aralan nating mabuti ang word na faithfulness in the life of Joseph. Iniwan natin ang istorya ni Joseph na kung saan siya ay ibinenta na ng kanyang mga kapatid. Amen? So iniwan natin ang istorya na siya po ay dinala na ng mga Ishmaelites papuntang isang lugar, a very strange land as far as Joseph is concerned, a strange land called Egypt, a place he never knew, a place, even the culture and the language he never knew. And yet nakarating siya doon at ito po ang nangyari. Nangyari, siya po ay ibinenta bilang slave and somebody bought him out. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Potiphar. So let us now get that story. Right now, the story picks up in Genesis chapter 39. So if you have your Bible with you, kati yung mga taga Lodgiem Holland na nakikinig sa atin ngayon, okay, you can just open your Bible Bible apps, or kung tinatamad kayo, you can just look at the monitor. All right? So, pinamagatan ko po ang aking mensahe, Joseph, the journey of faithfulness. Okay? All right. So, buksan po natin, and our Bible is found in verse 1 to verse 6. Again, sabi ko nga kasi kanina, the chapter is Genesis chapter 39. Let me read that in a New International Version. Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelite who had been taking him there. So, kagaya nga na sabi ko sa inyo kanina, it was Potiphar. Ang sino siya si Potiphar? Ang sabi ng salita ng Diyos, ang description niya, he was the captain of the guards. Meaning to say, si Potiphar po, kung sa Pilipinas natin siya ikukumpara, siya yung head ng PSG, Presidential Security Command. Okay? Siya yung bahala sa proteksyon ng palasyo. Okay? So maraming mga captain, pero itong captain ito is very important sapagkat siya yung pinakamalapit sa hari. Okay? Siya yung nagproprotekta hindi lang sa hari kung hindi sa buong palasyo. Ano man yung mga kapakanan o pangyayari sa palasyo kay Potiphar, manggagaling ang command. So tuloy po natin. The Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of the Egyptian master. So nagkaroon na siya ng amo at this time dahil alipin na po siya. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of all his household and entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Now, listen to this, no? Sa umpisa pa lamang po ng istoryang ito, we can just see that the Lord has made a promising future. Bakit? Sapagkat nung siya po ay binili nitong si Potiphar, okay, hindi nagtagal, it doesn't take long for him to be promoted. Okay? At malinaw po dito sa sinasabi ng salita ng Diyos, sabi natin dito, na bago natin ituloy, gusto kong linawin sa inyo that the author, okay, of the book of Genesis is none other than but Moses. So siya yung gumawa ng history. Okay? Sa kanya binigay ng Panginoon, siya yung binigyan ng banal na spirito ng talino para isulat ang istorya at history ng Israel from Adam, okay, hanggang sa istorya na ito. Okay? Now, tuloy po natin. So malinaw po dito na sabi ng salita ng Diyos, sabi dito sa binasa natin na hindi nagtagal. Okay, sa kabila po ng itong binatang ito, he was only 17 years old noon na naibenta siya sa Israel, sa Egypt. And
makita po natin na ang bilis ng kanyang pag-asenso. Now, sabi ng salita ng Diyos, bakit siya, paano siya umasenso? Sabi ng ganang salita ng Diyos, because Joseph found favor in his eyes. Bakit gumaan ang loob nitong si Potiphar? Okay? Kay Joseph. First, the thing is, it was the faithfulness of Joseph that really made his life more successful because the favor of God is upon his life. Okay? Now, tingnan po natin mga kapatid ko. Alam kong medyo nag-iisip kayo yung sinasabi ni Pastor. Okay? Una, balikan natin verse 2. The Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of the Egyptian master. Anong significant na bagay na meron kay Joseph? Bakit ang dali niyang nakaangat sa buhay? Tingnan po natin. Joseph doesn't know the culture. Joseph was very, very young. And Joseph, he doesn't know how to speak Egyptian language. Okay? And yet, in a very short manner of time, this young man, okay, was able to go to the very top, second only to, mamaya maintindihan natin kung gaano talaga kataas siya nakarating, no? Second only to Potiphar and his wife. Now, tingnan po ninyo, balikan natin yung verse nito para maintindihan ninyo kung gaano kalaki ang itinaas ng kanyang buhay. Sabi ng salita ng Diyos, look, Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Kung mayroon man siyang livestock, siya na yung nangangalaga, hindi dun sa livestock, kung hindi sa mga tao. Siya na yung humahawak ng tao. Siya yung naging attendant or sabihin natin mayordomo sa buong maliit na palasyo ni Potiphar. Lahat ng mga tao at lahat ng mga slave nasa ilalim niya. So he never lived a life of a slave sa kanyang buhay. Sa maikling panahon, itinaas, binigyan siya ng success ng Diyos. Why? Sapagkat he found favor in the eyes of his master, Potiphar. Ang tanong, bakit ang buhay niya parang nakangiti ang tagumpay sa kanyang buhay? Do you want to be successful in your life? Now, anong naging susi? Ang naging susi po mga kapatid is his faithfulness. Can you repeat after me? Faithfulness. Yan. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan minamaliit ng maraming mga Kristiyano wherein ang katotohanan, ito ang bagay na tinitingnan ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat na nagsasabing ako ay anak ng Diyos, hahanapin ni Lord yung word na faithfulness. I don't care kung tapos ka ng Bible school. I don't care kung ikaw ay magaling. I don't care kung ikaw ay matalino. I don't care kung ikaw ay talented. Unless you are faithful towards God, you are nothing towards God. Everything that you do is useless before God. Why? Because God is always looking for faithfulness. Now, tuloy po natin mga kapatid ko. Nakita natin, gumanda agad ang buhay niya. He was promoted. He was just being blessed from one way or another. Balikan natin yung verse 2 para maunawaan natin. Ang tanong, bakit? Because itong word, sabi po rin sa verse 2, the Lord was with Joseph. Alright? Because the Lord was with Joseph. He became successful in no time. Alam po ninyo si Moses, okay, ay tinuruan ng banal na spirito. Alam po ninyo bakit? Kasi dito sa verse na ito, tsaka sa verse 3, 2 beses niyang inulit yung word, the Lord was with Moses. Tingnan niyo sa verse 3, the Lord was with him. Okay? The Lord was with Moses, the Lord was with Moses. Ano ibig sabihin nito mga kapatid ko? Pinapakita dito mga kapatid kung bakit siya nagtatagumpay, kung bakit ang mga bagay-bagay ay nagiging maganda, okay, sa sitwasyon ng buhay ni Joseph dahil siya po ay pinangungunahan ng Panginoon. When you say, the Lord was with Joseph or the Lord was with Rona
or the Lord was with Berna, you're not saying lang na, wag niyo isipin na, the Lord is with that person. Ibig sabihin nun, pinoprotektahan ka ng Diyos at ginagay ka ng Panginoon. It's more than that. It is more than that. Okay? Gusto ko maintindihan natin, pagka sinabi ng salita ng Diyos na the Lord was with you, you are receiving the favor of God. Okay? Actually, kapag ka ang Diyos ay nasa sayo, hindi lang ibig sabihin nun iniingatan ka ng Diyos. There's something more than and deeper going on in the life of that person. Kaya maintindihan po natin, mga kapatid ko, nung kapag ka ang Diyos ay nasa kanya, okay, ano nangyari? He prospered. Amen? He prospered. Kaya lang po ninyo, mga kapatid, okay, minsan na mga tao na they take it, they're taking it in the wrong way. Akala nila, kapag ka sila ay mayaman, sila ay may pera, akala nila yun ang prosperity. No. If God is with you, if you have the favor of God, you will prosper. And when you say prosper in the Bible, it's not the money per se. Hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. You can say that you prosper. Why? Because you are satisfied with your life. Naalala ninyo yun, the character of giving? Ang lahat naman, hindi naman pinagbabasehan ng prosperity ay pera. Okay? But, kumbaga, pagka sinabi mo nagpa-prosper ka, you are what? Successful. That's prosperity. Amen? So, maintindihan po natin dito, the Lord, because the Lord was with Joseph, he prospered. In what sense? Paano siya pinrosper ng Panginoon? Alipin siya. Well, tandaan ninyo, he's no longer considered as a slave dahil, mga kapatid ko, he's actually, kumbaga, enjoying life as a stranger from a land called Egypt. Dahil siya na po ngayon ang nangangalaga ng lahat-lahat sa ari-arian ni Potiphar. Paano siya binilas ng Panginoon? Ang sabi ng salita ng Diyos dito, because the Lord gave him success in everything he did. Everything he touched, it becomes successful. When he took over the livestock, when he took over the business, when he took over all the kumbaga mga cares ni Potiphar. Now remember, si Potiphar ay kapitan. So he has so many small things na at businesses na to take care of. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang ginawa niyang kumbaga a manager, personal attendant sa kanyang mga gawain na yan, walang iba kundi itong batang si Joseph. Why? Ito nakita niya, because the Lord gave him success in everything he do. Okay? May nakita sa kanya. Balikan natin sinabi na bakit siya napagkatiwala ang mabuti, bakit siya nakakuha ng, balikan natin yung verse kanina, kasi yun ang mas mahaba-haba eh. Joseph found, verse 4, okay? Verse 3 muna tayo. When his master saw that the Lord was with him. Ano nakita ni Potiphar kay Joseph? It's the Lord. Amen? Nakita niya, ibig sabihin when the Lord saw the Lord in Joseph, hindi ibig sabihin nun nag-anyong Diyos si Joseph. Ang ibig sabihin nito, nakita niya ang katapatan, ang faithfulness ni Joseph. Naintindihan niya na si Joseph, kahit siya po ay nasa isang strange land na mayroong sariling relihiyon, na mayroong sariling kultura, Joseph never ever compromised. He held on to his faith to Yahweh. Hindi siya nadala at hindi siya nagpadala sa agos na kung ano man ang trending sa panahon niya. Gets? Okay? Marami kasing mga Kristiyano, okay, kung ano ang trending, kahit na ito ay compromising, ginagawa natin dahil ito ang ito ngayon ang patok sa marami. Ito ang gustong-gusto ng mga nandun sa TokTik. Ito yung mga gustong-gusto ng mga nanonood sa YouTube. Right? Now, si Joseph po, he was different. Ang hirap niyang, talagang nananghawakan siya sa kanyang katapatan, sa kanyang pananampalataya. He was very faithful to Yahweh. That's why, nung nakita ito ni Potiphar, kakaiba itong batang ito. Sabi niya, anong ginawa niya? Okay? Sabi ng salita ng Diyos, because the Lord
Verse 3, when the master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, sabi niya, kakaiba itong batang ito, matalino, lahat ng, nung hinawakan niya yung aking mga negosyo, talagang wow! Siguro itong batang ito, okay ito, swerte siya sa akin. Alam niyo naman, ang tawag ng mga unbeliever sa blessing ng swerte. Alright? So, ginawa siya ngayon, ayun na po siya. Verse 5, for the time he put him in charge of the household, okay, and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian. Wow! Ito ang gusto kong bigyan natin ngayon ng pansin. Okay? Kapag ka ikaw ay faithful, ang sabi ng salita ng Diyos, His favor will go with you because the presence of God will be with you. Faithfulness is the name of the game, my friends. Joseph, since the time na siya po ay binitray ng kanyang mga kapatid, he never complained towards God. We never heard him saying anything about life. He just moved on from one stage to another stage, but he kept his faithfulness towards God kahit na ang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanya. Yun ang faithful. Nagpapatuloy at hindi galit sa mundo. Hindi galit sa mga nangyayari sa buhay niya. Sapagkat alam ng isang taong faithful na ang Diyos ay tapat at sa bandang huli, ang Diyos pa rin, ang kalooban pa rin niya ang mangyayari sa buhay niya. Sa buhay natin. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. Yun ang faithful. Hindi tayo nagagalit sa sitwasyon. Now, naintindihan natin dito, kaya naging positive siya, hindi siya nawawala ng pag-asa because he know that mayroon siyang source na pinaguhugutan ng pag-asa. Walang iba kundi si Yahweh. Now, tingnan po natin, okay, habang siya inilalagay ng Panginoon, itinaas siya, at habang kumikilo siya, ang malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos, everything that he touches, okay, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. I'm telling you this, my friend, anyone who will be attached to the Blessed One, and you are the Blessed One, you are the faithful one, anyone who will be attached to you will be blessed as well. And this is what we call proximity blessing. There is a vertical blessing going on in your life because the Lord is with you, but because of the blessing, because of the presence of God moving on in your life, you will be a blessing for others. Kaya mapalad ang mga kumpanya na may mga Kristiyanong mga empleyado. Mapalad ang pamilya mo sapagkat ikaw ay Kristiyano. Mapalad ang mga circle of friends mo because they will also gain from that proximity blessing. You are a blessing. I'm not saying this to flatter you. This is a truth. Sabi ng salita ng Diyos dito, okay? From the time He put in charge of His household and of all that He owned, the Lord blessed the household. Sino ang binless? It's the household. It's the property. It's the wealth of Potiphar. Why? Because he put Joseph to the right place. Alam po ninyo mga kapatid ko, I'm sure you're not pretty aware of who you are. Pero if you will keep yourself faithful before God, there's a tremendous blessing going on in the Spirit. Now, I'm telling you, mga kapatid ko, okay? Itong faithfulness na ito ang siyang kumover sa buhay ni Joseph. Kung bakit hindi pinabayaan ng Diyos na siya ay inuutos-utusan na lang. Kung bakit hindi pinabayaan ng Diyos na siya ay, kumbaga parang kahit nagugutom, wala siyang karapatan. Binigyan siya ng karapatan ng Diyos by blessing him with a good master. Kita po natin dito mga kapatid ko na dahil sa pangyayaring ito, everything na idikit sa kanya. Kaya sabi po sa inyo, malinaw dito na yung mga pamilya ninyo, yung amo ninyo, just being with you.
is a blessing. Okay? Alam po ba ninyo yung word na, kasi I'm talking about favor. Ang favor darating lang sa'yo if the Lord will be upon you. Hindi pa pwedeng dumating yung favor na yan nang wala ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Alright? Now, ito pong salitang favor ay chen sa Hebrew at sa Greek naman, sa New Testament, ang tawag dito ay charis, kaya merong charisma. Charis. Okay? Ang ibig sabihin nito, pareho lang pong meaning nito, grace and kindness. That's why if you have the favor of God, you have the grace and kindness of God. Okay? Now, dito, okay, ay hinahabol si wherever he goes, whatever he do, nandoon yung chen, nandoon yung favor ni Lord sa lahat ng ginagawa. Pagka sinabi mo ngayong favor, hindi, sabi ko nga kanina, you're not just talking about guidance and protection. Kapag ang isang tao may favor, may chen mula sa Panginoon, ito yung nagbibigay sa iyo ng divine approval. Ito yung nagbibigay sa iyo ng spiritual endorsement. Ito yung nagbibigay sa iyo ng wisdom, nagbibigay ng knowledge. Kapag ang isang tao ay lumakad na may chen, na mayroong favor mula sa Panginoon, it opens the door of opportunity. Na hindi mo naintindihan bakit ka nandoon, hindi mo alam na mayroong bubuksan ng Diyos na opportunity sa iyo. When you have the favor of God, magkakaroon ka ng breakthrough. When you have the favor of God, you will have victory. When you have the favor of God, God will give you and provide you wisdom and knowledge. That is the favor of God. Bakit niya ginagawa ito? Ibinibigay lang niya ito sa lahat ng mga faithful sa Kanya, sapagkat ikaw ay faithful, bunga ito ng Kanyang kindness and grace. Kaya nga ang chen or charis sa Greek means grace and kindness. Para ipakita ng Diyos ang kanyang grace at kindness sa iyo, He will make an open opportunity sa buhay mo. He will bless you in everything you do. He will answer the prayers of your heart and desires. Because alam niya na faithful ka. Kasi pagka faithful ang isang tao, sa salitang Nihongo, anshin siya, palagay ang loob ng Diyos sa iyo. Alam niya na kapag pinagpala ka niya, alam niya kapag binigyan ka niya ng magandang opportunity, ang pangalan niya ang maitataas. Yun ang ginagawa ng isang faithful. And no wonder, mga kapatid ko, Joseph was so blessed. Sa lahat ng mga men of God sa Biblia, Joseph was the only man who was put in the highest pedestal. Okay? Dahil makikita natin later on na siya ay magiging pinakamataas, pangalawa sa paraon. Hindi siya kalahi, hindi siya kamag-anak ng paraon, hindi siya Egyptian. He was a stranger, he was a foreigner, and yet he was put by God to the highest position. Why? Sapagkat sa mga oras na ito, patuloy na binabantayan ng Diyos ang faithfulness. Alam po ninyo, nakabantay si Lord dyan. Kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nananatili sa pagkatapatan mo sa Kanya, sa kabila ng mga pangyayaring hindi maganda, at nakikita ng Diyos na hahawakan ka at sumusunod ka pa rin sa Kanyang kalooban, that's faithfulness. At ang faithfulness, mga kapatid ko, ay bagay na pagsunod na ginagawa mo, meron mang tao o wala. Bukas man ang ilaw o patay o madilim ang paligid. Pareho lang ang ginagawa mo. Tapat ka sa Kanya. Ito po yung faithfulness na pinag-uusapan natin ngayon. Kumbaga, mga kapatid ko, ang Diyos ay gagawa at kikilos sa buhay mo. Alam po ba ninyo na kayang i-manipulate ng Diyos ang mga sitwasyon at nangyayaring i-manipulate ng Lord ang sitwasyon sa buhay ng isang tao kapag ito ay mayroong kinalaman sa faithful na anak niya.
Alam po ninyo, huwag niyo isipin na ang Diyos minamanipulate niya lahat. No, hindi. Meron tayong free will. Pero kumikilos ang Diyos at minamanipulate niya ang sitwasyon ng isang faithful when it is needed. Kapag lalo na medyo sumasadsad na sa buhay niya ang kanyang, yung talagang tapat sa kanya, ang gagawin ng Panginoon, He will. Why? Bakit kayang gawin ng Panginoon yon? Because lahat ng bagay na nandito sa ibabaw ng mundo, kahit mga hari, ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Whether they do not believe in God or not, they are all under God's rule. Ang sabi po, okay, ng Daniel, okay, sabi po ng Daniel chapter 2, 20 to 21. Tingnan natin to. So, tandaan natin na si Daniel has been, kumbaga, mataas din ang naging katungkulan na to. Siya ay advisor sa maraming mga hari at mga emperor. Sabi po rito, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belongs wisdom and might. He changes times and seasons. He removes kings and set up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding." Bakit naging wise yung mga taong sinasabi nating matalino? Si God ang nagbigay niyan. Bakit sila nagkakaroon ng kaunawaan? Si Lord din ang nagbigay niyan. At sino ang naglalagay ng hari? Si Lord din. Sino nag-aalis ng hari? Si Lord din. Ibig sabihin, okay, ang lahat ay nasa ilalim niya. Kaya niyang manipulahin at kaya niyang hawakan. Pero hindi ito ginagawa ng Lord sa madalas na panahon. Kumikilos lang ang Diyos when it concerns the faithful. Again, nakita niyo, minamaliit niyo yung faithfulness niyo sa Panginoon. Huwag niyong maliitin yan. Ang katapatan mo sa Diyos ang binabantayan niya. Ang katapatan mo ang siyang magbubunsod sa iyo upang ang Diyos ay samahan ka. Ang katapatan mo sa Diyos ang siyang magbibigay ng favor sa buhay mo. Huwag nating mamalitin ang katapatan, ang faithfulness natin sa Kanya. Si Joseph, mga kapatid ko, this is the only thing na may pagmamalaki niya sa. He's not a warrior like David. But, ang maintindihan natin dito, ibang klase pagdating sa pagiging matapat si Joseph. And so, kita po natin dito, balikan natin, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kaya niyang gawin ang bagay. Kaya niyang i-flip ang isang bagay para ikaw ay magtagumpay. Kaya niyang buksan ang maliit na bagay nito para magkaroon ka ng opportunity. Okay? Ang matindi lang dito, will you be faithful enough na sumunod at sumunod sa saan ka man dadalhin ng Panginoon? Kasi ang masakit, maraming bagay sa buhay ng isang Kristiyano ang binubuksan ni Lord na opportunity sa atin. Binibigyan kanya ng lakas, binibigyan kanya ng talino. Ang tanong, okay, would you be faithful? Marami sa atin kasi hindi tayo nagiging faithful sa Panginoon, thus na nakakaligtaan nating mag-grab yung mga opportunity at mga blessing na binibigay ng Panginoon. Joseph wasn't like that. Joseph kept his faithfulness. Anumang sitwasyon ng kanyang buhay. Tandaan po niyo, mga kapatid ko, hawak ng Diyos, kontrolado ng Diyos ang sitwasyon ng buhay na nakapaligid sa iyo. Amen? Baka hindi pa kayo sigurado, sabi po ng Psalms 103, verse 19, "The Lord has established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all." Amen? Ang kingdom ng Panginoon, siya po ang rule, it rules over all the kinds of, all the nations, all the kingdoms on earth. Siya po yan. Meaning, God ultimately has the power to every position in the world. Okay? Kaya alam po ninyo, tayong mga anak ng Diyos, since ang mga hari, ang Diyos din ang naglagay dyan, okay? Sabihin natin, bakit yung hari, sa ngayon, wala tayong hari, presidente o prime minister. Prime minister here in Japan, presidente sa Pilipinas, prime minister sa Holland. Yan ngayon ang mga kings natin ngayon. Okay, kung babae, queens, let's say. Okay? But, bakit sama naman ang inilalagay
na presidente sa amin o ng ano sa amin, na prime minister sa amin. Alam po ninyo mga kapatid ko, okay, may magagawa ka. Hindi yung magagawa para mag-rally ka, hindi. Tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo tinawag para mag-rally. Tinawag tayo ng Panginoon para manalangin. Because God has the control over all these high people from in high position, in high authority. Ang sabi po ni Paul, okay? Pinagsabi niya kay Timothy, etong gawin mo, Timothy. Dahil si Timothy po ay isang pastor na iniwan niya, okay, sa isang lugar. Ang sabi niya, first of all, sabi niya ganun, Timothy, ito ang dapat mong gawin. So, dito sa 1 Timothy, binibigyan niya ng mga advices ko ano ang dapat gawin ng itong batang pastor na ito. Sabi niya ganun, first of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made to all people. That's why meron tayong prayer meeting. Okay? Ito yung parang sinasabi rito ni Paul kay Timothy, magkaroon kayo ng prayer meeting, ha? Magkaroon kayo, kaya yung hindi kayo nakaka-join ng prayer meeting, you join the prayer meeting. Napakaganda ng prayer meeting. Kasi inutos ito sa Biblia. Okay? Sabi niya, you pray for all the people. Pray for the Philippines. Pray for Japan. Pray for the Netherlands. To where you are located. Pray for the people. Yung magkaroon ng prosperity. Now, look at this. Sabi niya, you also pray for the kings. Okay? Bakit kinakailangan mag-pray tayo sa mga king? Look at this. Why? Because kanina naintindihan natin na ang Diyos ang naglalagay, siya rin na nag-aalis. So, ibig sabihin, God, kahit masama yung naging hari dyan, kahit masama yung nag-lead sa inyo, okay, may magagawa tayo. Sabi ni Paul, mag-pray tayo sa kanila. Bakit? And those, hindi lang sa kanila, and all those who are in high positions. Wow. Nabasa niyo ba yan sa Biblia? Oh. Sabi niya, anong dahilan? That we may lead, that we may lead a peaceful and quiet life. Kahit masama yan, okay, gagawa sila ng mga batas na magbibigay at magdudulot sa iyo ng kaginhawahan. Okay? Godly and dignified in every way. Meaning to say, ang kanilang pamumuno, kahit hindi sila mananampalataya, magkakaroon ng epekto sa buhay mo. That you will maintain your godliness, you will maintain your dignity as a Christian. Kaya tayong mga anak ng Diyos, hindi tayo pumupunta sa rally. Pumupunta tayo sa church at nananalangin. Doon tayo nagrarally sa Espiritu. Nagsasama-sama tayo. Okay? Ito yung sabi ng salita ng Diyos. Kaya kung tatanungin niyo ako, Pastor, okay, maganda bang pumunta sa rally? Kung prayer rally yan, okay. Okay? Gusto ko maunawaan natin, kung ikay mananampalataya, ang sinasabi ng Biblia sa atin, we need to pray not, okay, not for anything. We need to pray for who is in authority right now so that God will bless you. Kasi at the end of the day, ang importante, tayo. Amen? Pwede tayo mag-pray, sana Lord makakilala ang presidente, makakilala sa iyo ang mga namumuno. Pwede nating ipag-pray yun. Pero ang importante rito, sa tingin po ninyo kaya kayo magpe-pray, kasi that we may lead a peaceful and quiet life. Ikaw ang mabibigyan ng pabor. Okay? Gagawa sila ng mga na hindi nila alam that God is using them to bless you. Naintindihan ninyo? Ito po yun, you're asking God for favor. God can use those people in authority to bless you, that you may live peaceful, that you may live a quiet life, that you will continue to be godly in this life. Kung ikaw ay nasa Holland, kung ikaw man ay nandito sa Japan, kung ikaw man ay nasa Pilipinas. You see? So, importante yon. But, of course, let's continue to be faithful before God. Faithfulness is the name of the game. Once again, let us all say faithfulness. Yan, nakita niyo. So, instead of siding to who should be the president, to who,
okay, would take over our land. You pray above all. And no, you pray to God that, Lord, take over our land. Lord, lead us. Lord, bless our president, our everybody that is in authority, na mawala yung mga corruption. And Lord, allow them to make good laws that the people will live a peaceful life. Na wag magkaroon ng mga kudeta. So you pray for that. Because ito ang sabi ng salita ng Diyos. Pray for those people who are in high position. You pray. You pray for the prime minister. You pray for kung may mga tao dyan na nag-iisip ng hindi maganda para sa bayan. You pray. Alright? So that's it. Okay? Maintindihan natin dito, ito yung dahilan kung bakit binlas ng Panginoon. Ito yung faithfulness. Now, I want you to understand na yung faithfulness may element yan. Okay? May elements ang faithfulness. Ibig sabihin, hindi porke sinabing faithful ka, faithful as in faithful ka na. Hindi ganun yan. Okay? Hindi nangyayaring kapag ka nakita mo lang sa church, faithful na. Hindi ganun yan. May element ang faithfulness. Okay? Na ano-ano yung mga masasabi, paano mo masasabing ikaw ay faithful? Now again, sasalaminin natin ang ating sarili kay Joseph the Dreamer. I may say, si Joseph the Dreamer ay sobrang faithful because meron tong elements, meaning to say may ingredients or may sangkap na ganito ang kanyang faithfulness. First, the man was humble and unassuming. He was humble and unassuming. Usually, pagka unassuming ka naman, may pagka-humble ka na rin, di ba? Alright? Kasi tingnan po natin yung sa verse 6, talon tayo. Sabi ganon, so Potiphar left everything he had in Joseph's care, and with Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Wala nang pinoproblema si Potiphar. Ang problema na lang ni Potiphar, pagka nagugutom siya, kakain siya. Iyon na lang ang problema niya. Pero sa lahat ng mga bagay sa loob ng bahay, sa kanyang mga negosyo, Joseph was in charge. Now, natutuwa si Potiphar dahil mas maganda, umayos, at naging prosperous ang kanyang buhay. Now, Joseph, sino naman si Joseph? Joseph was well-built and handsome. Wow. So, ibig sabihin, itong si Joseph ay well-built. Sabihin na natin, maganda ang kanyang pangangatawan. Okay? Sabihin na natin, isipin natin siya ay may six-pack. Ako kasi one-pack na lang ako eh. Okay? May six-pack siya. Okay? And sabihin natin na talagang, wow, sabi ng salita ng Diyos, ginamit dito, ang ginamit ni Moses dito, well-built. Okay? Macho. Hindi naman siya kasing laki ng mga katawan nila Hulk Hogan. I mean, siya ay talagang slim and slender and macho. Okay? Anong sabi ng salita ng Diyos? He was also handsome. Okay? Now, alam po ninyo, merong dalawang klaseng tao sa mundo eh. Kapag ka maganda at saka pogi, okay, may dalawang klaseng tao dyan. Isang maganda o isang pogi na alam niyang pogi siya. Alam niyang maganda siya. Kaya, fino-flaunt niya, pinapakita niya, dinidisplay niya yung ganda niya at saka kapugian niya. Tama? Meron isang tao naman na pogi siya at saka maganda siya, pero hindi niya alam na pogi siya o gwapo siya. Okay? Hindi, alam po ninyo, hindi niya pinapakita na yun siya. Okay? Siya yung typically attractive without really even realizing it. Okay? Basta kung ano yung suot niya, kung ano kung ano lang nandyan, okay siya. Pero kahit na anong isuot niya, kahit na magandang tingnan pa rin. Because he's well-built and handsome. Ang sabi ng salita ng Diyos. So, this tremendously handsome young man, okay, hindi niya na kinakailangan pang magpakitang gilas at pagka nag-uutos siya sa kanya, sa mga tauhan na na parang he doesn't need to flaunt his kagwapuhan.
Okay? Hindi siya yung parang pagka ipakiano mo dyan, pakilinis mo yan, ha? Alright? Okay? At saka pagka yung mga dyan, ha? Yung mga gano'n, no? Hindi na siya nagpapakita ng gano'n. Alright? Hindi na siya nagpe-flex. Tama. Nagpe-flex ka ba, Ramir? O, yun. Okay, alam po ninyo, he doesn't need to do that. Para makatch niya ang mata ni Mrs. Potiphar. Yan. Napansin ni Mrs. Potiphar. Guwapo ito, ha? Okay? Wow, macho, ha? Okay? So, unti-unti nang nagpakita ng motibo si Mrs. Potiphar. Dahil hindi siya pinapansin. Okay? Basta, ginagawa lang niya kung anong yung pinagpagawa sa kanya ng amo niya. Hindi siya pinapansin, naglakas loob na si Mrs. Potiphar. Yan. Okay? At talaga namang, okay, makita natin na itong lalaking ito, ang lalaking ito ay hindi pinapansin talaga hanggang sa, nire-refuse niya si Mrs. Potiphar. Okay? Diretsahan na. Go to bed with me. Diretsahan na. Na huwag niyo isipin sa atin ngayon na yung pong ganung bagay ay hindi very uncommon. No, it's very common in the time of Egypt. Okay, it's already rampant during that time. Okay, and but of course, kahit rampant ito at ginagawa at nakikita niyo ng marami, si Joseph hindi siya bumigay dito. He refused. Okay? At maintindihan po natin ang tanong, bakit? He refused. Because the man is a man of gratitude. Alam po ninyo, marunong siyang tumanaw ng utang loob. Meron siyang, alam po ninyo, tinan niyo yung word na habang siya ay inaakit at niyayaya nitong si Mrs. Potiphar. And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." Okay? But he refused. With me in charge, sabi ni Joseph, nandito ako, ginilagay ako ng mister mo rito, ng master ko. Okay? My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. Doon, nakita nyo na kung paano siya nilagay talaga sa kataas-taasan ni Potiphar. Dito, nakita natin kung nasaan na siya talaga. Sabi niya, I am in charge of everything. Kumbaga, sobrang tinatanaw ko ng utang na loob yung bagay na yun dahil ako ay isang slave. Pero hindi niya ako, tinanggal niya ako sa pagiging alipin. Ngayon, ako yung bossing sa lahat-lahat na nandito. Okay? Tapos sabi po niya, tuloy natin. Okay? My master has withheld nothing from me except you. Siyempre, kasi ka-level siya ng kanyang master. Asawa siya ni Potiphar. Tama nga? So, siya rin ay master ni Joseph. Okay? So, ibig sabihin, maliban doon sa kanilang dalawa, lahat ay nasa ilalim, okay, ng command ni Joseph. Ganon siya kataas inilagay ni Potiphar. Ganon siya binless ng Panginoon. Inalis siya sa pagiging alipin. At siya ay naging, alam po ninyo sa totoo lang, you don't have any idea kung anong slave, lalo na sa panahon nila David. Wala silang karapatan, tinanggal ang karapatan nila. Tinanggal ang karapatan nila para maging tao at para mag-exist at magdesisyon para sa sarili nila. Usually, ang mga slave hindi nakakapag-asawa yan. Why? Because unless otherwise, yung amo nila bibigyan sila ng pahintulot. Hindi sila pwedeng kumain hanggat nasa discretion yon o desisyon ng kanilang amo. Gusto ko maintindihan natin dito, mga kapatid ko, okay, na matindi at mahirap ang maging alipin sa panahon na yon. And yet, God, through Potiphar, okay, ibinless siya. Kaya sabi niya gano'n, hindi, masyadong mataas at malaki ang utang na loob ko sa mister mo. Sabi niya gano'n, sa master ko. Tingnan po ninyo, ang sabi niya gano'n, okay, my master has withheld nothing from me. Talking about a man of gratitude, gratefulness. Nasa puso niya parating malaki utang na loob ko. Masyadong malaking ginawa. So, kung siya ay may
Gratitude, ganun, matao siya yung taong marunong tumanaw ng utang na loob at nag-a-appreciate ng magandang ginagawa sa kanya. Mas lalong sa Panginoon, ganun ang mas grateful siya. Tama po ba? Okay? Kung ganun ang kanyang ugali, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. So, ang kita po natin dito, mga kapatid ko, ito yung dahilan kung bakit he was able to refuse. Okay? Because ang kanyang pananggalang, hindi pa pwedeng mangyari kasi sobra ang ginawa ng master ko sa akin. Okay? Alam niya yon. Okay? So, ano pa? So, alam po niyo napagandang ugali yung yung ikaw ay marunong tumanaw ng utang na loob ha. Okay? Huwag niyong kalilimutan ang mga taong gumawa ng magandang bagay sa iyo kung bakit nandiyan ka ngayon. Okay? Kasi pagka pinakitaan mo sila ng kawalan ng utang na loob, masasaktan mo yung puso nila. Okay? Just be faithful to them. Okay? Nung tingnan po natin dito, because of this, sabi niya, because of, isa pa, sabi niya ganon, how can I do such wicked thing? Para sa kanya, it's a wicked thing to do. Alam niya, na kapag ginawa niya yon, okay, mawawala ang mga bagay na ini-enjoy niya sa kanyang buhay. Tama? It's wicked. Sabi niya, napakasama nito. Masama ito sa mata ng aking amo. Masama rin ito sa mata ng aking Diyos. Actually, tingnan po ninyo yung word na ginamit niya rito. How can I do such wicked things? Okay? Sa mata ng kanyang amo. At sumunod dito, and sin against God. Ginamit niya yung word na Yahweh rito. Now, tandaan natin, ang Egypt, maraming Diyos. Pero hindi niya ginamit yung Diyos dito na Diyos ng Egypt na si Ra. Alright? Ang ginamit niyang Hebrew word dito, Yahweh. Meaning to say, ayokong magkasala sa aking Panginoon. So, this speaks of what? Okay? Talagang, grabe. I mean, hindi siya nagpalit ng relihiyon. Okay? Hindi siya nagpalit ng pananampalataya. Hindi siya nag-compromise sa kung ano yung nandoon. Nanatili siyang faithful sa iisang Diyos, kay Yahweh. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Alright? So, hindi siya na-offeran, hindi siya nabago. Ang pananampalataya niya, hindi nabago ng rangya ng buhay. Hindi nabago ng anumang pagbabago sa sitwasyon ng kanyang buhay. No. Nabago ang lahat pero hindi nabago ang faithfulness niya kay Yahweh. Kita ninyo? Harap-harapan na sinabi niya, hindi ko pwedeng magawa ang isang karumal-dumal na bagay at magkasala sa aking Panginoon. Talking about faithfulness, my friend. Para niya sinasabi, hindi pwedeng i-disrespect ko ang aking Panginoon. But why? Because it only shows us what? His great fear and reverence towards God. I mean, mga kapatid ko, ito yung elemento, ito yung sangkap ng faithfulness. Dito humuhugot ng faithfulness si Joseph. He was humble before God, humble before the people. He was man of gratefulness and gratitude. Grateful towards God and grateful towards people na pinagkakautangan niya ng loob. And he has fear of God. Pagka sinabing may fear of God ka, ayaw niyang masasaktan ng damdamin ng Diyos sa kanya. Sabi niya gano'n, if I'm going to do this, I will disregard God. Para niya sinasabi, it's tantamount to the word na sasabihin ko. If I will do this, if I will give in to your request, I will dishonor my God. I will disrespect Him. And in disrespecting Him, para kung sinasabing, ayoko na ng plano mo, Lord. Ayoko na ng favor mo, Lord. Now, stopping here, and let's try to compare David and Joseph for a while. Maintindihan natin dito na Joseph, kung titingnan natin at a glance, instantly we can see na parang
Grabe, ang layo ni David kumpara kay Joseph, right? Okay? At same age, okay, o younger, pumatay na siya ng mga beasts, ng mga animals, ng leon, ng oso, and he even killed a champion, a giant in Goliath. I mean, at that age, he was already a champion. At that age, he was already a hero. But Joseph is different. Okay? Si Joseph, ang kanyang galing at ang kanyang lakas, hindi nanggagaling sa lakas ng kanyang pisikal, kundi nanggagaling sa kanyang pag-ibig sa Diyos. He want to please God. He always want. Pareho silang magandang lalaki, pareho silang well-built. Okay? Pero ang pagkakaiba nila, okay? Si Joseph po, mga kapatid ko, nasa loob ang kanyang lakas. Alam po ninyo, si David, kung ikukumpara natin sila, okay, faithful din si David, pero mayroong weakness si David. Si David, kahit anong iharap mo sa kanya, kahit na anong gigante, kahit na anong malalakas na mga mandirigma, tatalunin niya. Pero ang iharap mo sa kanya, isang magandang babae, talo siya. Alright? Okay? Iharap mo sa kanya, kahit sino, tatalunin niya yan. At ipapakita niya ang kanyang katapatan at pag-ibig sa Diyos. Pero pagdating sa magandang babae, patay na. Bagsak na lahat. I mean, may weakness, may weak point si David. Sa pagdating sa pagkakataon na yon, nagiging unstable siya. But not Joseph. Joseph is so faithful. When you say faithfulness, you're talking about stability. Okay? Being stable, being resolute, being loyal. You can depend on that person. You can rely on him. Gusto kong makita natin dito, mga kapatid ko. Everybody wants to be like David. Pero mas ma-identify natin ang sarili natin kay Joseph. Kasi nobody can be a hero. Not anyone can be a hero like David. But we can easily identify ourselves with Joseph. At maintindihan natin, the man who became the most successful man of God in the Bible. Nasa top 1 si Joseph. Alright? Anong kanyang puhunan? Once again, faithfulness. Wala siyang ibang puhunan. Gusto ko maintindihan natin dito. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Sapagkat only the faithful can pass through the kingdom of God. Only the faithful can receive the reward of eternal life. Only the faithful. And tingnan po natin dito ngayon ang maunawaan natin na tanong natin sa ating mga sarili, how did Joseph handle this temptation? How did he handle it? Paano niya nalampasan? Tingnan lang natin mabuti. Kasi lahat tayo dumadaan sa temptation. Amen? Alam po ba ninyo, ang temptation, hindi lang sexual temptation, ha? Maraming temptation tayong dinadaanan. Minsan, we are being tempted to cheat sa ating amo. Wala si employer, wala yung boss ko ngayon. Wow! Woo! Sarap! Pagpahinga muna, puyat pa naman ako kagabi medyo. Kahit na 15 minutes lang. Ha? Pero magtatrabaho naman ulit. Okay, we take a shortcut at our work. Sometimes we are tempted to lie. Okay? Minsan, may mga pagkakataon na ito natetem kang maghiganti dahil meron kang chance na maghiganti to somebody na nakagawa sa iyo ng hindi maganda. Those are all kinds of temptation. Okay? Opportunity to revenge, temptation or opportunity or a temptation to do this and to do that. Pero alam po ninyo, bakit ang tanong, how did Joseph handle temptation? There are 3 things that we can learn from Joseph. First thing,
Alam niya kagad, ina-identify niya kagad ang temptation. He knows that it's temptation. Alam niya, teka, temptation to. Okay? Teka, hindi maganda to. Pagka sinabing temptation, ito yung bagay na makakasira makakasama sa pagtingin sa akin ng Diyos. Ito yung temptation to. Ito yung pagkakataon na pwedeng maalis sa akin ang presensya ng Diyos. Ito yung pagkakataon pwedeng mawala ang pabor ng Diyos sa buhay ko. He can easily identify that what is happening to him is temptation. Minsan, ang iniisip natin, yung nangyayari sa atin, although alam nating temptation, but we're not really, alam po ninyo, really identifying it as temptation. Okay? Kaya minsan, binabaliwala natin to. Pero si Joseph po, hindi. I mean, tingnan naman po natin, ang ganda ng offer ni Mrs. Potiphar. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang. At ibibigay ko sa iyong lahat. Parati namang wala yung boss mo eh. Busy yan sa captain niya ng mga ng buong kaharian eh. Okay? At parating ako lang ang nandito sa bahay. Kaya ako yung amo mo, kaya kong ibigay lahat sa iyo. I mean, maraming offer. Pero makita po natin, mga kapatid ko, alam ni Joseph na ito po ay pleasure. But it's only a temporary pleasure. Anything that is temporary, anything that will last, hindi po maganda yan. Because ang offer sa atin ng Panginoon, eternal. Andiyan ba kayo? At kahit na ito ay magandang bagay, it's still a sin. That's why, nakita po natin dito, ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi po ni John, okay, do not love the world and anything in the world. Okay? If anyone loves the world, loves the Father. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away. But whoever does the will of God lives forever. Nakita nyo? Anong ino-offer ng mundo? Temporary. But what God's offer you is eternal. Forever. Pagpapalit nyo ba yun? Alam ni Joseph that yes, this is a temptation. In-identify kaganyan. Okay? At anong ginawa po niya? Okay, so kinakailangan, the first thing that you should do, identify. Know that it's a temptation. Huwag nating babaliwalain yan. At ang ginawa po niya, the next thing that he did, he resisted and run. Resisted and run. Kasi alam po ninyo, ang temptation will not stop. Okay? Minsan, iwasan mo, at minsan gagawa ka ng step, minsan i-rebuke mo, okay, mawawala, but it will not stop. Ang akala nyo, tatakbo yan palayo sa'yo. Hindi, lalapitan ka niyan. Ikaw ang dapat tumakbo. Hindi pa palapit, papalayo ha? Yung iba tumatakbo, papalapit eh. Okay? Nililinaw ko lang kung paano ka tatakbo at saan direksyon ang takbo. Okay? So, makita po natin dito, si Mrs. Potiphar, akala nyo ba nung nireject siya nung una ni Joseph, tumigil? Hindi. Nung nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita sa kanyang damdamin kay Joseph at nireject siya, sumama na loob niya. Hindi agad-agad. Tingnan po ninyo, sabi, verse 11, one day he went into the house and to attend to his duties, and none of the household servant was inside. Nagplano na si Mrs. Potiphar. Pinaalis ang lahat ng mga tauhan. Okay? So nagtataka si Joseph the Dreamer dahil under niya lahat yun eh. Sa lahat ng mga pinatawag siya ng amo niya, ni Mrs. Potiphar. Walang tao dito. Okay? So, sumunod. Okay? And none of the household servant was inside. So, habang naghahanap siya, she caught him by his cloak. Ma'am. Okay? Nagtatago pala si Mrs. Potiphar. Ang ginawa sa kanya, huli ka!
All right? She caught him by his cloak and said, halika na! All right? So anong ginawa po niya? He resisted. At syempre, hunk siya. Ibig sabihin, malaki katawan niya or macho siya, lalaki siya. Ang ginawa po niya, he left his cloak. Ito ba ang hawak-hawak mo? Iyon na yan. Okay? And ang sabi ng salita niya, he ran out of the house. And that's the best thing. Best thing to do. Para hindi ka malaglag sa temptation, you run. Pakisabi mo sa katabi mo, run. Yan. Now, look at this. Okay? Kinakailangan, make no mistake, people of God. Nobody is strong when there's temptation. When there's temptation, you need to run. Because you must understand, if you will remain and stay there, it's going to be a mess for your life. Alam po ninyo, tingnan ninyo ang nangyari kay Adam and Eve. Ano nangyari sa kanila? Sabi ng Diyos, huwag kayong pupunta doon, huwag kayong kakain ng ano. Anong ginawa nila? Bakit sila nalaglag? Abay, lumapit, tumingin, tinitigan pa. Oh, nung tinitigan nila, hindi naman masarap nga. Bakit forbidden ito? Biglang lumitaw yung salesman. O, di ba? O, bakit pinagbabaw? Tingnan mo, masama ba? Ang ganda-ganda. Pinakamaganda nga, pinakamatamis nga ang itsura niyan kaysa sa lahat na nandito, di ba? Umagri yung dalawa. Kung hindi sila nagstay doon, natulog, tumitig, hindi dapat sila nalaglag. Nobody, not even Adam, without knowledge of God, a perfect human being, was able to resist the temptation. What we need to do is to resist and run. Okay? At yun ang talagang ginawa at ito ang dapat natin matutunan mula kay Joseph. Okay? I don't care kung sasabihin mo sa akin, bading ako. Okay? Kahit na sabihin mong ganon. But as far as I'm concerned, ayokong alam ko nakatingin sa akin si Lord. Okay? Tandaan niyo, walang tao, walang nakakaalam, silang dalawa lang, pero alam ni Joseph ang isang bagay. Kung si Mrs. Potiphar ang akala niya, dalawa lang sila. Ang tingin ni Joseph sa kanila, tatlo sila. Because God, why? Is with Joseph. Malinaw? God is with Joseph. He knows that the eyes of God is looking upon him. At yun ang perfect time na tinitingnan ng Lord sa kanya. Sapagkat yun yung mga bagay na yun ang magdadala sa kanya para ma-aproban ng Diyos na ikaw nga ay papunta doon sa plano ko, sa layunin ko sa buhay mo. At mga kapatid, dito, sa ating mga pagkakataon nito, tinitingnan ka ni Lord ngayon. Tinitingnan niya if you will fail the test. Tinitingnan niya. At kapag nakita niyang you will do His will, I'm telling you, sabi ng Panginoon, nobody can stop you from becoming successful in your life. So, intindihan po natin dito, mga kapatid. Okay? That he resisted and run. That's the right thing to do. Okay? And, okay, he did, the third thing that he did is he did his best to keep away from the temptation. Umiwas talaga siya. Iwas siya. Araw-araw yan, tingnan nyo. And though she spoke to Joseph day by day, he refused to go to bed with her or even with her. To be with her. Umiwas siya, iniwasan niya. Okay? Iniwasan po niya yun. At yun nga, ano nangyari? Nung hinawakan siya at iniwan niya yung damit, ala na, sabi ni Mrs. Potiphar. Okay? This is it. Sumigaw na ng rape. Okay? Of course. Okay?
Paniniwalaan siya dahil obviously si Mrs. Potiphar, maganda yan. Okay? Maganda yan. Bakit? Kasi alam po ninyo, kapag ka ikaw ay nasa mataas na katungkulan, yung mga babae, gusto niya mapangasawa, successful person. Potiphar was a successful man. He was able to look for the most beautiful woman that he can marry. At yun ang nagawa niya. Kaya obviously maganda si Mrs. Potiphar. And yet, kahit maganda si Mrs. Potiphar, mas malaki ang takot kay Lord ni Joseph. Thus he proven himself that he's faithful before God. So makita po natin dito mga kapatid ko, no, iniwasan niya araw-araw. Iwas-iwas lang. Pero ano nangyari? Siya po ay nakusahan ng rape. That's why he was put into prison. This is the first time in the Bible na binanggit ang word na prison. In the book of Genesis. Okay, nakulong siya. Okay, at kaya nung pagkatapos siyang makulong, yun na ang nangyari mga kapatid ko, bagsak na naman, balik na naman, sadsad na naman ang buhay ni Joseph the Dreamer. Imagine, wala siyang ginagawa. Tingnan nyo, parati siyang biktima. Biktima siya ng betrayal, wala siyang ginagawang kasalanan. Biktima siya ng pagiging slave, wala siyang ginagawang kasalanan. Ngayon, pinasok siya sa bilangguan, he was accused of rape, hindi naman siya guilty. Sa lahat ng bagay, hindi siya guilty. And yet, he became a victim. And yet, time and time again, he proved himself to be faithful towards God. He never said anything. He never cursed God. He never complained against God. He took that, yung judgment sa kanya. Pero alam po ninyo, I'm telling you one thing, na si Potiphar po, okay, hindi po somehow sa istoryang ito, there are indication na hindi naniwala si Potiphar sa kanya misis. There are indication. Why? Una sa lahat, since Potiphar is the captain, okay, kahiya-hiya sa kanya yon, pwede dapat execute him, kill him. Sa isang ganon. Re-rape niya asawa ko. Kung talaga naniniwala siya. Tama? Siya yung captain of the guard. He has the authority na i-execute si Joseph. Pero hindi niya, pinakulong lang niya. Hindi niya pinapatay. And second, alright? Second thing, nung si Joseph po ay nandun na sa loob, okay, and the Lord once again bless his life, pinagkatiwala ni Potiphar sa kanya yung dalawang importanteng tao sa paraon. Dalawang importanteng tao sa paraon, pag-uusapan natin yan next week. Pero napaka-importante nitong dalawang tao na to sapagkat ito yung nag-aasikaso sa paraon. Alam po ninyo sa Egypt, pagka sinabing Pharaoh, okay, nasa level po yan nasa God level yan. Kaya pagka ang Pharaoh, hindi po yan tinitingnan ng mga pangkaraniwan ng mga tao, hindi tumitingin sila ng mata sa mata. Because that's how they respect a Pharaoh. Para sa kanila, ang Pharaoh ay galing sa lahi ng Diyos. That's why, nakita nyo yung mga pyramid? Kung pag-uusapan po natin, kasi they know that a Pharaoh, kaya may pyramid dyan, will live forever. Kahit patay yung katawan. Okay? At lilipat lang yan sa lahi ng mga susunod na henerasyon nila. Ganun ang understanding, ganun ang religion nila. That's why, para maging malapit ka doon at ikaw'y pinagkakatiwalaan na itong dalawa na ito ay na-accuse. Sinong hinanap ni Potiphar? Pinagkatiwala niya ito kay Joseph. Tingnan po ninyo. 39 tayo, chapter 39. Tingnan niyo chapter 40. The captain of the guard, si Potiphar po yan, assigned them to Joseph, itong dalawang ito, and attended them after they have been in custody for some time. Nakita nyo? Sinong hinanap ni Potiphar para pagkatiwalaan dun sa dalawang importanteng tauhan ng paraon? Si Joseph. Indicating that Joseph still enjoyed the trust of Potiphar. Hindi siya pinapatay at ang hinanap niya si Joseph. Because at that time, mga kapatid ko, nung napasok na sa loob ng prison house si Joseph,
kung papaanong siya ay na-promote sa bahay ni Potiphar. Alam po ba niyo mga kapatid ko, nung napasok sa bilangguan, nakita ng warden, nakakuha na naman ng favor itong si Joseph. Kung sa pinakamataas nag-handle ng prison house, yung warden. Nagkaroon siya ng favor rito. Why? Because God was with him. Tingnan niyo ang sabi ng salita ng Diyos, Genesis 39, sa 20 at 21. But while Joseph was in the prison, look at this, the Lord was with him. Nakita niyo, nasa kanya yung Diyos, ang presensya ng Diyos, nasa kanya yung chen, nasa kanya yung favor. Okay? He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Alam po niyo nangyari sa kanya? Ginawa siyang second in command. Kita niyo parating second in command, hindi niyo napapansin? Palakpakan po natin ang Panginoon. God is, when everything is going wrong sa buhay ni Joseph, God will make a way for it. He became second in command sa warden. No wonder, nung dagdala ng dalawang importanteng palace officer, si Potiphar, ang hinanap niya walang iba kundi si Joseph. Nakita niyo kung kahit saan ka pumunta, when you're faithful, God will manipulate everything so that you will be successful. So do not cry, do not be sad, because your faithfulness will be rewarded by God. Amen? Let us all stand up. Palakpakan po natin ating Panginoon. I mean, marami tayong pwedeng pag-isipan sa istoryang ito, pero isang bagay lang ang gusto ko maunawaan natin. Along the journey from the land of Israel going to the land of Egypt, isa-isa lang ang baon. Isa lang ang baon po ni Joseph the Dreamer. It was his faithfulness to Yahweh. At tandaan po ninyo mga kapatid ko, up until now, God is still looking for the same faithfulness sa mga taong anak ng Diyos. Faithfulness will be your, and my, sasabi kong, only virtue na pwede nating gamitin to make it there. So, alam po ninyo, para hindi ka maging faithful, para mawasak yung faithfulness, Satan will try to tempt you, to take you out from that race of faithfulness. So today, let us all close our eyes. If you are going through some, let's say, temptations in this life, itong ginagawa ng dyablo para yung katapatan mo sa Kanya, sa ating Diyos ay masira. Para masira din yung mga bagay na plano at gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo. And if you want to walk in favor of God, if you want the chen of God to walk with you, if you want to see that the Lord is with you all the way, faithfulness, my friend. Be a man of, or a woman of gratefulness. Be humble. And keep that fear of God. Let us all lift our hands now. Hallelujah. Panginoon, kung saan mo man po kami dinadala, kung kami ay may ministry, music ministry, ushering ministry, children ministry, sa aming broadcast ministry, or anuman, meron kaming transportation ministry, or anuman, meron kaming, Lord God, inahawakan na cell group ministry, or meron kaming mga kaibigan. Panginoon, I pray na sa oras na ito, Diyos, anuman po nakikita nyo sa aming mga puso, Lord, cleanse us, and Lord, may you able to see that faithfulness deep within us. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, pinaliwanag nyo sa amin
na kahit pa na nagkakaganito ang buhay namin, kahit na parang disappointing ang nangyayari sa buhay namin, there are things na hindi namin maintindihan bakit kinakailangan mangyari ito. Lord, ang hinahanap mo pala sa pagkakataong yun ay yung katapatan namin. Because when you see that, the blessing, the opportunity, the prayers and the desires of our hearts, Lord God, will come bursting in. You can flip the situation that easy because you can manipulate those people surrounding us. Nakita namin, kahit na sila ay unbeliever, you can, Lord, change their heart. Hallelujah. For our advantage. And you love to reward faithfulness. Thank you, God. Sa oras na ito, Panginoon, I pray, sa pagkakataong ito, habang kami ay kumakausap sa iyo, aming Diyos, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat. Marapat sa iyong harapan, Panginoon. As we're lifting our hands, we're lifting up to you our lives. Sa lahat ng aming gagawin, may you see faithfulness in our hearts. Muli, Panginoon, sa iyo ang papuri sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.